NBSB ako pero maraming nanliligaw at namamanhikan. Maraming humahanga sa akin, maraming gustong umasawa sa akin pero pihikan ako. Takot akong mapunta sa manloloko. Nasawa ako ng asawa ko na batang-bata pa't walang karanasan. Hindi pa ako tinutubuan ng buhok sa private part. Pero sinasayang ko lang ang sarili ko sa taong hindi makita yung halaga ko. 18 years old ako nang kinasal kami ng asawa ko. At siya naman ay 33 years old na merong 5 anak. 3 yung nasa poder namin kasi iisa yung ina. Pero yung 2 anak niya pa ay nasa kani-kanilang ina. Aware ako na may mga anak siya pero hindi ko alam na meron siyang bisyo. Nagpakasal ako sa kanya nang wala akong nararamdaman miski katiting na pagmamahal. Kundi awa lang sa kanya. NBSB ako pero maraming naliligaw at namamanhikan. Marami akong followers sa Facebook at TikTok pero hindi naman ako influencer. Mahilig ako mag-TikTok at maraming humahanga sa akin dahil may itsura din naman ako. Hindi ako mahilig mag-jowa dahil sa paniniwala namin na ang pagkabirhen ang pinakamagandang regalo mo sa asawa mo. Relihiyosa ako kaya maraming gustong umasawa sa akin pero pihikan ako. Takot akong mapunta sa manloloko. Nagpakasal ako sa asawa ko dahil naaawa kami ng buong pamilya ko dahil sa mga kwento niya. Dahil simula pa nung baby yung mga anak niya ay siya lang yung nag-aalaga sa mga to. Dahil nagloko ang dati niyang asawa. Muslim kami pareho ng asawa ko. At non-Muslim naman yung 3 niyang naging babae. Ang akala ko dati wala siyang bisyo. Dahil yun ang sinasabi niya sa akin. At sinabi ko sa kanya na ang pinakaayaw ko ay ang lalaking may bisyo. Pero nung kinasal kami, nagyoyosi at tag-iinom pala siya. Bawal kasi sa amin ang pag-iinom. Pero nagstay pa rin ako at pinanindigan ko yung katangahang ginawa ko. Pinanindigan ko silang mag-aama. Nagpo-provide naman yung asawa ko pero hindi ko sinasabing good provider. Dahil sobrang kuripot niya. Hindi ko siya pinakikalman sa perang kinikita niya na maski piso'y hindi ako humihingi sa kanya. Kahit na malaking karapatan ko yon ayon sa religion namin. Nagpo-provide lang siya para sa mga pagkain at mga bills pero yung mga personal na pangangailangan ay pahirapan akong hingin yon sa kanya. Ni ultimong 50 pesos. Tungkol naman sa mga anak niya, napakabuti kong ina. Never ko silang pinagbubuhatan ng kamay dahil hindi kaya ng konsensya ko ang manakit ng bata. Na kahit na sa murang edad ko, hinahandle ko sila ng maayos. 5 years old lang yung bunso ng asawa ko at 7 naman yung gitna at 9 years old naman yung panganay. At sobra yung naging struggle ko sa kanila. Yung bunso ay sobrang iyakin at yung gitna naman ay babae na sobrang maldita. Lumalaban kasi yon sa akin. At yung panganay naman ay malikot ang kamay at sanay na magsinungaling. Pero kahit na sobrang hirap ako, inaalagaan ko pa rin sila ng maayos. Na parang ako yung tunay nilang ina. Idinadaan ko na lang sa iyak yung stress ko na ikiniinis naman yon ng asawa ko. Kasi ang gusto ng asawa ko, saktan ko ang mga bata at idaan sa marahas na pagdidisiplina. Pero yun ang bagay na hindi ko kayang gawin. Pero kahit na anong pag-aalaga ko sa asawa ko ay parang wala pa rin akong halaga. Ako lahat ang gumagawa at laging tambak na labahin araw-araw. Na hindi man lang maisip ng asawa ko na bilhan ako ng washing machine. Na ang palaging sinasabi niya sa akin ay saka na lang. Sa ngayon ay meron akong sariling anak sa kanya, 21 years old na ako ngayon. Yung mga anak niya nagsisilakihan na rin. 8 years old yung bunso, 10 years old yung gitna at 12 years old naman yung panganay. At masasabi ko na nabago ko naman ng pag-uugali nila. Kung dati ay lagi akong umiiyak sa sobrang stress sa kanila, ngayon ay napakamasunuri nila at sobrang lambing sa akin. 2025 ng October ay nanganak ako. Yung asawa ko wala sa tabi ko at tanging nanay at kaibigan ko lang yung nandun. At sobrang nahirapan ako sa pag-labor. Pumunta lang siya nung pauwi na para sunduin kami. Mag-4 months na si baby pero ni minsan ay hindi niya to nabilhan ng damit. Kaya't yung nanay ko ang bumibili sa kanya ng mga damit. Mga pangunahing pangangailangan lang ni baby ang binibili niya. Tinitipid niya yung damit dahil ang katwiran niya ay mabilis daw lumaki ang bata. At pag mag 1 year old na lang daw niya to bibilhan. Ako naman pinapalampas at iniintindi ko na lang yon. Pero naiipon lahat ng sama ng loob ko. Sinusumbong din sa akin ng mga bata na chinichismis daw ako ng mga tita nila at sa tuwing may pupuntahan kami at iniiwan namin ng mga bata sa kanila ay palagi daw nilang tinatanong sa mga bata kung sinasaktan ko daw ba sila. Pero yung mga bata sa murang edad nila ay kaya na nila akong ipagtanggol. Sinusumbong nila lahat sa akin ng mga sinasabi ng mga tita nila tungkol sa akin. Na kahit na nga naging mabuti naman ako at pinakisamahan ko naman sila. Ngayon ay pumapasok lahat sa isip ko lahat ng tiniis at pinagpasensyahan ko. Kasi kung tutuusin yung asawa ko hindi kami tinarato ng tama. Inasawa niya ako na batang-bata at walang karanasan. Ni hindi pa nga ako tinutubuan ng buhok sa private part. Pero ang nangyari, ang pamilya ko pa nakisama ng maayos sa asawa ko. Sa magulang ko rin kami nakakahiram ng malaking pera sa tuwing kailangan namin ng pampadagdag sa kapital sa negosyo. Na pati ang pamilya ng mister ko panay din ang hiram sa amin. Nang akala mo may pinatagong 1 milyon sa amin. Laging pumapasok sa isip ko mamili na makipaghiwalay na dahil naisip ko na batang-bata pa ako at hindi pa halata sa akin na duman ako sa panganganak. Sinasayang ko lang yung youth ko sa mga taong hindi makita yung halaga ko. Aso naawa ko sa mga bata lalo't napamahal na ako sa kanila. At napamahal na rin sila sa akin. Tama ba na makipaghiwalay na ako, mamilin? Letter sender, Fatima.
Yan ang pinakatama mong gagawin. Ako'y taka, ikay tanga. Biruin mo NBSB, habulin, ligawin, maraming gusto mamanhikan. Tapos ang ending pumatol sa 5 anak. Desisyong lasing, literal ang atake mo sis. Dinaig mo pang nag-dive sa kanal eh. Yung ganyang desisyon sa buhay, pang no choice na lang eh. Yung menopausal stage, yung habol na habol sa edad. Nagpasakal sa di mo mahal kundi awa. Para kang eroplanong tangang lumanding sa eskinita sa tondo ah. Abay iwan mo na, ako pa bang mag-iimpake ng gamit mo? At ayusin mo yung desisyon mo sa buhay, ang bata mo pa. Kaya mo pang isalba yung sarili mo, wala kang mahihita dyan. Ang mga anak niya, may inatsahin naman yan. Sarili mong anak at sarili mo yung unahin mo. Kinakawawa ka na nga, wala ka pang nahihita, tinatanong mo pa kung tama. Nakakawalong oras sa tulog ka ba sa isang araw para tanungin pa talaga? Dun pa lang sa nakatatlo ng asawa, hindi ka nagtaka. Na palaging siya yung biktima pero uhaw sa babae. Kadiri yan te, pack up na.